Oh anak, akala ko ba buo na yung desisyon mo na makipaghiwalay? Nagigilty po ako, ma. Ilang beses umiyak yan at nagmakaawa. Anak naman, hindi magandang manatili sa isang relasyon kung awa na lang yung nararamdaman mo. Iisipin mo rin yung sarili mo. Masaya ka ba? Hindi ko na po iniisip yun. Pero hindi ko na siya kayang bigyan pa ng pansin o pagmamahal na higit pa. Good night, ma. Naku anak, good morning. Magkasama tayo sa iisang bahay pero magkaiba tayo ng oras, no? Kung anong oras ng gising ko, siya namang oras ng tulog mo. Ganun talaga, ma. Alipin ng salapi. Tulog na po ako. O sige anak, anong oras ba kita gigisingin mamaya? Mga alas 8 po, ma. Okay, sige. Matulog ka na. Von, matutulog na ako. Alam ko. Kaya nga ako tumawag para naman makausap kita bago ako matulog. Von naman, kagabi habang nagtatrabaho ako magkausap na tayo. Tapos tumawag ka na naman. Bakit? Ano bang masama sa ginagawa ko? Wala ka pang trabaho. Mag-prepare ka na kaya para naman hindi ka maliit. Tawag ng tawag, napaklingi mo. Alam mo yun? Ang sungit naman ito. Sige na babe, good night. Good night. Sige na, matutulog na ako. Dear love, work is life. Simply because gusto kong magkaroon ng maayos na kinabukasan. Well, tulad ng marami sa atin, hindi ako ipinanganak sa mayamang pamilya. Kaya ang bawat araw ng trabaho sa akin, mahalaga. Ako si Lewis. Hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo at laking pasasalamat ko nang tanggapin ako sa isang kilalang American company dito sa atin. Di kalakihan ng sweldo, pero sa status na meron ako, juicy pa ba? At dahil nga American company to, ay pang-Amerika rin syempre ang oras ko dito. Pabago-bagong oras ng trabaho. Depende sa demand ng kliyente. Kaya sirang-sira talagang body clock ko. Pero, laban! Ano ba to? Alas 6 pa lang ng gabi. Hello? Hello, Miss Sungit. Gising na. May pasok ka pa. Ba naman? Ka-alarm na ako. At nagbilin ako kay mama sakaling hindi ako magising na gisingin ako. Babe, pasensya na. Nag-change ka pala ng sked. Nag-alala lang kasi ako hindi mo ako chinachat o tinatawagan. Sa susunod nga, Von. Please lang, huwag kang mang-abala ng tulog. Kakainis. O sige na. Matulog ka na ulit. I'm sorry. Tambak ang emails. Tumatawag na naman. Ay. Hello, babe. Kamusta work today? Von, pwede ba? Busy ako. Hindi kita ma-entertain. Okay lang yan. Kahit yung presensya mo lang ang maramdaman ko. Hindi kasi ako makatulog nang hindi kita nakakausap eh. Sige. Pero may meeting ako maya-maya. Kaya kailangan ko mag-on-cam sa call. Von, papaalalahanan lang kita na hindi pwedeng ganito na lagi kang humihigi ng oras at atensyon. Babe, nakakahalata na ako. Parati mo na lang ako sinusungita. Magkaiba kasi schedule natin kaya naman kada may pagkakataon akong tawagan ka, tinatawagan kita. Anong pagkakataon? Dami mo kayang free time. Ang taray naman ito. O sige na, babe. Sorry na. Baka mabadtrip ka dyan sa trabaho mo at nakakadagdag pa ako. Sige na, bye na. Update mo ako, ha? Si Von, ang boyfriend ko. Matagal na kami. Ang totoo, mabait siya at suportado kung ano man ang trip ko sa buhay.
Sweet din siya. To the point na nagiging clingy na. I mean, I appreciate his presence pero araw-araw? Siguro sa iba nakakakilig, but not for me. Basta ang alam ko, hindi na tulad ng dati yung nararamdaman ko para sa kanya. O anak Von, naparito ka. Hello po. So surprisahin ko sana si Luis. Kagabi pa po kasi ako hindi kinakausap eh. Alam mo naman yun, laging puyat sa trabaho, kaya nagbawi ng tulog. Nasaan na po siya? Masakit daw yung likod kaya nagpamasahe. Gusto din daw niya mag-me time. Ay, ganun po ba? Tita, pwede po bang hintayin ko na lang siya hanggang sa makauwi? Abay, oo naman. Pero sigurado ka ba? Marami akong gagawin at hindi kita maaasikaso, ha? Okay lang po. Wala pong problema. Ma! Andito na! Surprise! Oh, anong ginagawa mo dito? Meron akong dalang donuts, yung paborito mo. Busog pa ako. Wala naman tayong usapan na magkikita tayo ngayon, di ba? Wala naman akong tarayan dyan. Dapat nga ako magtampo sa'yo kasi buong araw ko namang tulog nung Sabado. Ano naman ngayon? Luis, naninibago ako. Pakiramdam ko parang may mali. Ano ba talaga ang nangyayari? Nagbago ang dynamics ko sa trabaho. Nag-iba din ang priorities ko. Matagal kong pinangarap na kumita ng malaki-laki. Kaya ini-enjoy lang kung anong meron ako. Naiintindihan ko naman yun, pero bakit parang wala ka ng time sa akin? Sorry. Kasi noong mga panahon na marami akong oras sa'yo, yun yung time na wala pa akong trabaho. Ibig sabihin ba nito, nung nagkaroon ka na ng trabaho, baliwala na lang ako sa'yo? Von, gusto kong mag-excel sa career ko. Teka, anong ibig mong sabihin? Nasasakal na ako. Sobrang draining, as in. Sinasabayan mo ang pagod at stress ko sa trabaho. Ako rin naman Napapagod din naman ako sa trabaho. Talaga ba? Halos minu-minuto ka nga mag-send ng reel sa akin habang nasa trabaho ka. Look, I appreciate na yung free time mo sa akin mo ginugugol. Pero wag mo naman i-require sa akin na maging ganun din ako sa'yo. May sarili din akong buhay. Luis, tapatin mo nga ako. Hindi mo na ba ako mahal? Von, buti ikaw na din ang nag-bring up niyan. Matagal ko nang naiisip to. Hindi lang ako magkalakas ng loob na sabihin pero hindi na kita nakikita na kasama sa future ko. Ano? Bakit? Matagal ko nang pinag-iisipan na makipaghiwalay sa'yo. Luis naman, pati ba naman ikaw iiwan mo rin ako? Dahil hindi na tayo pareho ng goals sa buhay. Mas mabuti na din na habang maaga pa, maghiwalay na tayo. May chance kang makahanap ng babaeng mas babagay sa'yo. Babaeng mas deserve ang mga bagay na willing kang ibigay. At sa ngayon, hindi ako yun, Von. I'm sorry. Bakit naman ganun, Luis? Hindi ko kaya. Please, let's give us another chance. Nasabi ko nang gusto kong sabihin. Sana irespeto mo na lang ang desisyon ko. Who knows? Baka in the future, pasalamatan mo pa ako kasi naging malaya ka sa tulad kong walang ginawa kung hindi ang sungitan at tarayat ka. I believe you deserve someone better. Pero Luis naman, ano bang adjustment ang gusto mong gawin ko? Hindi na kita palagi tatawagan. I'll give you space. Huwag lang yun naman yung ganito. Hindi mo na mababago yung desisyon ko, Von. Luis naman. Please lang. Please, Von. Umuwi ka na. Tapos na tayo. Are you okay, Luis? You seem so nervous right now. Yes, I'm really nervous because of this one-on-one meeting with you. Luis, first of all, I just want to say you've been incredible this past 3 months. Thank God. Are you okay? No, seriously.
You've gone above and beyond. The reports you streamlined? Game changer. And that client presentation last week, I was impressed. You handled everything so smoothly, and you even caught those billing errors before we submitted the invoice. That saved us quite a bit. I'm really happy to hear that. Thank you for the appreciation. Which brings me to why I called. Your contract was originally for 3 months, right? Yes, it's set to end next week. Louis, I don't want to let you go. I'd like to extend your contract another 6 months, possibly more, with a well-deserved rate increase. I believe you've earned it. Wow, really? Thank you so much. That means a lot to me. I'd be honored to continue working with you. Great! I'll have HR send over the updated agreement this afternoon. Keep up the good work, Louis. Will do. Thank you for the trust. Bye. Goodbye. Grabe. Thank you, Lord. Akala ko mawawalan na ako ng kliyente. Mabuti nag-extend. Surprise, babe! Donuts for you! Congratulations! Thank you, babe. Thank you dito sa donuts. Ayos, di ba? Ano, okay ka na? Okay na ako sa wakas. Kasi ang hirap makahanap ng kliyente ngayon. Lalo pa't saturated ng market. Chill ka lang kasi, huwag ka masyadong nega. O di ba? Nag-extend. At hindi lang ikaw ang masaya kundi ako rin kasi nag-extend ka sa akin. Mahal na mahal kita, Luis. Sorry kung hindi ko napansin na nasasakal na pala kita sa relasyon natin. Sus, paano hindi ako mag-e-extend? Puro katawag at iyak. Daig mo pang nawala ng kliyente. Ano ka ba, Luis? Mas gugustuhin ko pa nang mawala ng trabaho kaysa ang mawala ka sa buhay ko. Ayun na naman. Ano bang sinabi ko sa'yo? Huwag mong paikutin ang mundo mo sa akin, Von. Ikaw ang mundo ko, Luis. At hindi ko kaya na mawala ka sa buhay ko. Up to you. Von, nga pala, may lakad kami ni Mama ngayon kaya sorry kung hindi ako makakapag-spend ng mas maraming oras sa'yo today. Okay lang ba? Oo naman, no problem. O siya, sige na. Dinala ko lang talaga itong donut para sa'yo. Thank you, Von. Sige na, una na ako. Love you. O Von, kararating mo lang ah. Uuwi ka na agad? Opo, tita. Okay na po ako. Nakita ko na po si Luis. Una na po ako, tita. O siya, sige. Mag-iingat ka ha. Oh anak, akala ko ba buo na yung desisyon mo na makipaghiwalay? Nagigilty po ako, Ma. Ilang beses umiyak yan at nagmakaawa. Anak naman, hindi magandang manatili sa isang relasyon kung awa na lang yung nararamdaman mo. Iisipin mo rin yung sarili mo. Masaya ka ba? Hindi ko na po iniisip yun. If he wants to stay, edi okay. Pero hindi ko na siya kayang bigyan pa ng pansin o pagmamahal na higit pa. Bakit hanggang ngayon kayo pa rin? Hihintayin ko na lang siguro na magsawa siya, Ma. Dear love, mukhang hindi na yata darating ang araw na mapapagod si Von ang kakasuyo sa akin. Kaya ako sumulat kasi ayoko na siyang harapin. Dear love, sana matulungan niyo akong iparating ang mensahe ko kay Von. Von, paulit-ulit mong sinusubukang ibalik ang dati nating samahan. Kung paano ako sa'yo noon. Ayokong masaktan habang tinititigan ko ang mga mata mong punong-puno pa rin ng pag-asa. Pero salamat. Salamat dahil kahit ilang ulit ko nang ipinaramdam na hindi ko na kayang pantayan ang pagmamahal mo, nariyan ka pa rin. Hindi ka bumitaw. Hindi ka sumuko. Kahit ilang beses na kitang itinaboy, nanatili ka. Pero, tulad ng una kong pagtatapat, baka nga mas makakabuti kung tapusin na natin to. Baka sa pagpipilit natin sa kung anong meron tayo, hindi natin namamalayang pinipigilan na rin natin ang isa't isa na lumago. Baka panahon na para lawakan natin ang mundo natin. Magpakatotoo sa nararamdaman at iyakapin ang posibilidad ng panibagong simula. Palayain mo na ako, Von. Palayain na natin ang isa't isa. Ang totoo, awa na lang ang nararamdaman ko para sa iyo.
At alam kong hindi mo yan deserve. Hindi ka dapat kumapit sa isang relasyong hindi ka na minamahal ng buo. At hindi ko rin dapat ipagkait sa sarili kong muling maramdaman ng pagmamahal na totoo. Yung hindi dahil sa guilt. Sana, balang araw, mas maintindihan mo to. At sana, marinig mong lahat ng to. Hindi para masaktan, kundi para tuluyang makalaya. Von, mahal kita. Noon. Pero awa na lang ang meron ako ngayon. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Magandang morning, kabisyo. Ayan, live and alive tayo sa ating Facebook page, sa Love Radio Palawan, at sa aking Facebook page, Mama Morena. Pag-usapan natin ang kwento ng Dear Love on Air. At yan ang kwento ng Dear Love ngayong Feel Good Thursday na maulan-ulan ng bonggang-bongga. Kwento ni Luis na ang kanyang huling katanungan mag-i-stay pa ba or ipadala daw natin yung mensaheng ito. Yung storya niyang to sana marinig ni Bon. Ayaw niya na raw, Bon. Tigilan mo na siya. Kung ayaw na sa'yo ni Luis, sa akin ka na lang, Bon. Sayang mapagmahal. Grabe, binibigay yung effort, lahat-lahat, iniintindi. Ibang level yung pagmamahal. Parang mundo na ni Von si Luis. Ganon yung tingin niya kay Luis. Habang itong si Luis naman, ay naging isang career woman, ganyan, na mas iniisip yung kanyang karera at unti-unti nang nawala yung matatamis na tingin at yung feelings niya kay Von unti-unti nang nawawala. At ang nagtanging nag-hold on na lang sa kanya is yung awa. Hindi ba? Nakakaawa naman talaga. Aminin naman natin talaga iyan, diba? Yung tipong grabe yung magbigay ng effort sa'yo. Yung tipong lahat ginagawa para sa'yo, sinusuportahan ka, iniintindi ka. Ganyan. Habang ikaw naman, kahit na anong pilit mo, isaksak mo sa sarili mo na grabe din tong tao sa akin, pero yung puso mo sumisigaw ng hindi na kita mahal. Charot. Ay, grabe yan. Alam mo, Luis, ang chika ko sa'yo, ha? Feeling ko kailangan, alam natin kumapit kasi, di ba, napag-usapan na rin naman nila sa kwento kanina, diba, na maghiwalay na lang sila dahil yung para mas maging fair naman kay Von, di ba? Yung mga bagay na ganito kasi masakit, 'di ba? Masakit kay Von, pero parang biglang ang twist is pinagbigyan pa rin ito ni Luis, hindi ba? So, Bon, itigil mo na. Kasi yung hindi na nagre-reciprocate ano daw? Bulol. Hindi na nagre-reciprocate kasi yung pagmamahal ni Luis sa'yo. So, wag mo nang ipilit kasi hindi na yan healthy para sa'yo. Mas masarap magmahal kung yung pagmamahal na binibigay sa'yo is equal din na binibigay ng partner mo.
Hindi ba? Mas masarap yung ganong pagmamahalan eh. Ang hirap magpilit. Para kang nagsusumusubo sa bata ng pagkain tapos dinudura ka lang. Anong mararamdaman mo nun, Bon? Di ba tinawanan lang kita kasi nga charot. Ang tanga-tanga mo na, Bon. Tigilan mo na si Luis. O yan ha, Luis, pinaparating ko na kay Bon ha. Bilang ang sabi mo naman sa dulo ng kwento, iparating natin kay Bon na ayaw mo na. Oo, ayaw na. Bon, tigilan mo na si Luis. Hoy, yung Luis ha, ano yun ha, kung nakinig ng kwento, babae yun, baka isipin mo lalaki. Well, pwede rin naman sa lalaking storya yan eh, diba? Hindi. Pero, kung tigilan mo na, Von, si Luis, para naman magkaroon na rin siya ng freedom in life, hindi ba? And para naman kay Luis, wag mong hayaan na ganun lang kasi mas masakit yun sa parte niya. Sabihin mo na talaga, kung nasabi mo na siya ng isang diretso nung una at hindi siya pumalag, sabihin mo uli, hindi na to po pwede dahil mas nahihirapan ka. Yung binibigay mong pagmamahal sa akin, hindi ko na kayang ibigay sa iyo. Hindi ba? Ganun yun. Pero pwede mo rin i-ghost kung gusto mo. Charot. Hoy, wag ganun. Hindi ba? Well, ayoko na magsalita. nangyari kasi din yan. Sa akin nangyari yan ha. Parang nangyari yan sa akin na fall out of love na ako sa partner ko. And naghintay na lang din talaga ako ng pagkakataon na siya yung makipaghiwalay. At nung nangyari yun, agad-agad na nakipaghiwalay, umalis ako regardless of whatever na kahit na sobrang haba ng relasyon. Kasi mas gusto nating alagaan yung mental health natin, di ba? Ayaw naman natin na masaktan tayo ng todo-todo. Diba? Pero buti na lang nagtanggal. Pero sinusubukan ko pa rin naman mahalin. Pero hindi na talaga siya sumisiksik sa puso. Good thing na nag-away, nagkaroon ng minor away at doon na nga nakipag-break. So, yun. Nakaligtas. So, sana ganun nga gawin ni Von. Charot. Magsawa na lang din. Ay nako, salamat sa inyong pagtutok at pagkinig sa ating kwento ng Dear Love. Ayan ha. Sa nawa araw-arawin nyo ang pagtutok from Monday to Friday. Siyempre kasama ang nag-iisang mamaharot na pwede mong mamahalin ng sagad-sagaran. Ayan ha. From 9 a.m. to 12 in the afternoon. At 10:15 ang ating kwento ng Dear Love. And live tayo sa ating Facebook page sa Love Radio Palawan at sa aking Facebook page. Tutok na. Ayan, hello, magandang morning sa inyo mga kabisyo, loves, magandang morning. Ayan, welcome po sa ating live. And ayan, narinig nyo naman yung kwento, no, ng ating Dear Love. Grabe yun. Yung awa. Again, nangyari din, yung kwento ko nga, itutuloy ko lang, no. So, nangyari naman din sa akin yan. Parang parang the reason why na ayaw ko pa rin siyang i-let go that time at ganun din tumagal kasi iniisip ko kung mawawala ako, paano siya, ano yung mangyayari. And also parang iniisip ko rin that time, parang ayoko naman na ako yung maging masama, hindi ba? Na iniwan ko siya tapos wala akong binigay sa kanya. Kaya sobrang pinag-isipan ko yun. Kaya siguro din tumagal din siya ng bonggang-bongga. Kaya that time,
meron kaming negosyo, binigay ko na lang din kasi wala rin naman siyang ibang kabuhayan kundi yun lang. And napagpatuloy niya naman yun, and I see it became better. Nahirapan man siya, alam ko yun, kaya paminsan-minsan naggatulong pa rin tayo sa kanya kahit nawala. Pero alam mo yung feeling na nakawala ka na doon sa tagal-tagal mo nang binibitbit. Tapos yung mga kaibigan mo lang din talaga yung nakakaalam nung tunay na status ng puso mo. That time, nung nakawala na, kasi nga na-fall out of love eh. Well, again, sabi ko nga, na-discuss na rin naman natin dito sa kwento ng Dila, bakit nga ba na-fall out of love? Sa, naging masyado ng komportable kasi sa isa't isa. Wala nang bago ba? Kumbaga, parang, eto na lang, ganyan, wala nang spark, wala nang surprises everyday, ganon. Kasi naniniwala talaga ako para mas tumagal yung relasyon. Kailangan may spark, may surprises every single day. Mayroong excitement na nangyayari every day. Kung nagiging routinary mo na lang yung partner mo sa buhay mo, wala, nagfe-feed off na rin yung pagmamahal. And it will go to, fall out of love. At pag na-fall out of love ka na, syempre, kahit na gusto mong magstay, masakit. Kahit na gusto mong magstay, edi magstay. Charot lang maisip. Hindi, kahit na gusto mong magstay, pero ayaw na ng puso mo, dapat tigilan na, ganon. Sabihin mo na ng diretso. Pero, for sure, hindi maganda yun sa partner mo na pag sinabi mo nga na wala na akong pagmamahal sa'yo kasi ganito. Diba? Kaso, ang banat ngayon yan, kapag ganyan, binanatan ka, sige na, fall out of love ako sa'yo, na wala na yung pagmamahal ko sa'yo. Ang banat dyan ngayon, siguro may iba ka na. Baka meron ka nang dinidiskarte ang iba, hindi iyon. Hindi naman ibig sabihin na wala yung pagmamahal ko sa'yo, meron ka na akong bago. Alam mo yun, kailangan lang natin magkaroon ng respeto sa ating sarili kahit papaano. At alagaan ng ating mental health. Yan ang pinaka-importante sa lahat, diba? Para alam mo yun, kung ramdam mo na yung bigat sa puso mo kapag naka-release ka na sa ganyang relasyon, ang sarap-sarap sa feeling. Yung tipong yung freedom mo, yung peace of mind mo, makakamit mo na ng bonggang-bongga. Diba? And of course, kung wala na kayo, huwag ka naman agad-agad pumasok na. I-enjoy mo huwag ka munang pumasok sa panibagong relasyon. I-enjoy mo muna yung ikaw. 'Di ba? Kung mahabang panahon yung relasyon mo at medyo ganun yung naramdaman mo, i-enjoy mo muna siya. 'Di ba? Masarap din naman i-enjoy minsan yung sarili. Yung makapag-explore ka sa lahat ng ginagawa mo sa mga bagay-bagay. Ganun. 'Di ba? So, yun. Nakakaawa lang talaga on the part dun sa taong sobrang magmahal sa'yo. 'Di ba? Pero wala tayong magagawa eh. Ganun talaga 'yon. Alam mo sa pag-ibig, may isa talagang masasaktan at masasaktan. 'Di ba? Or parehas na may masasaktan. Hindi naman sa pag-ibig pag naghiwalay parehas na hindi nasasaktan. Parang wala namang ganun. Merong isang masasaktan at masasaktan. 'Di ba? So 'yon, kaya grabe, apaka-complicated ng love. Kaya tigilan na lang natin yan. Ay, nakakabisya. Hi, salamat. It's Thursday. It's maulan sa labas. Ayan, mag-ingat-ingat po tayo. So, sa bandang northern part ng Palawan, medyo hindi maganda yung weather. Malakas ang hangin. Grabe yung lakas ng hangin din, no? Kaya, ayan, may mga suspendidong klase po sa northern part ng Palawan. Ayan, pwede nyo po yan i-check sa ating Facebook page sa Love Radio Palawan para i-check kung ano yung mga municipality na walang pasok
today. Yan. Siyempre, kaninang ni-report na rin naman yan ng ating DJ na si Reporter kanina. Ayan. Kaya, ingat po tayo, kabisyo, ha? Malamig-lamig ang panahon. Ang sarap-sarap magsabaw-sabaw ng bongga, diba? So, nawa maging bongga pa lalo ang ating anong bongga? Parang nawala ako. Hindi. Maulan, diba? So, maulan, magluto, kumain tayo, ganyan. So, this is the right time para makipag-bonding din sa iyong pamilya, ganyan. Ay, nako. Ay, but anyway, kabisyo, ha, heto pa, ha. We are on our way to our 16th weekly draw ng ACS Millones 2025. Meron na lamang tayong 3 linggo para mag-draw pa at tumungo na tayo sa Grand Draw sa September 2025. Kaya naman, make sure na sa mga gusto pang humabol at sumali at gustong manalo ng 2,000 pesos, abay, pwede pa po yan. Pumunta lang po kayo dito sa Love Radio. And, yun, ihulog nyo yung mga entries ninyo dito. Baka chance nyo na sa Sabado manalo ng 2,000 pesos. 3 2,000 pesos ang ating ipapamahagi. And, of course, And of course, mga ACS gift packs, 10 ang ating ipamimigay niyaan. Kaya, join na kayo sa ating, sa ating ACS Millones 2025. Ayan! Siya, kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok sa nag-iisang mamaharot na pwede mong mamahalin ng sagad-sagaran, Mama Morena. Ayan, ha? See you again tomorrow for another story ng Dear Love. Bye!